So, 6:30 AM. Sinadya akong magpalit ng ganito. Mga alas 4 pa lang gising na ako eh. Pero, talagang pinaliit ko kasi madilim. Hindi ako makikita sa camera. Ito ulit yung daanan. May pas na nakaharang. O yan. Jogging ulit. Sinabayan pa ako nitong bus na to. Tumiko ko na doon para di tayo kompromiso pareha. So siguro more or less ano yun, 15 minutes yung jogging na yun. Mag-stretching muna ako. Dynamic stretching, dynamic warm-up. Dahil sikat ng araw. So, alpha male masculinity. Yan yung ano eh. Core principles na yan yung core principles na pinag-uusapan namin sa Andes of Ponte. So kasama doon alpha male masculinity, lalaki sa lalaki. Sa totoo lang, normal yun, totoo yun, normal. Nangyayari yun eh, na dahil lalaki sa lalaki nag-aamuyan kayo, merong chance na magkaangasan, yan. Merong chance na mag-away, ganun. Chance lang yun. Chance. Depende sa ano bang values mo, diba? Kasi yung mga bagay na yun, yung mga pakiramdam, initial impression, it is what it is. Initial impression lang yun. Hindi ibig sabihin nun initial impression pa lang nagkakapersonalan na kaagad kayo. Gusto niyo na magbanatan agad. Yun. Kasi kung sa'yo yung mga ganong kaliit na bagay nagiging personal agad, ako, napakaisip bata mo. Against yun sa core principles na sinasabi namin pag pinag-uusapan namin yung alpha male, yung masculinity. Yun. Kasi kami nga mismo eh, kino-call out namin yung mga angas na wala sa lugar, aggression na wala sa lugar, aggression na hindi mabuti kahit kanino. Hindi kami kumakampi sa ganun. Hindi namin suportado yung mga ganun. Aggression at pananakit ng mga babae. Hindi. Makipag-angasan sa ibang lalaki tapos may personalin. Hindi ganun. Isip bata sa amin yun. Baka kukutong-kutungan ka lang namin kung ganun ka. Diba? So, sinasabi ko pagdating sa ganung aspect, normal yun, magkakaamuyan kayo. Binabasa nyo pa yung isa't isa. Pero hindi yun pwedeng humantong sa away na walang maayos na justification. Diba? Kasi ako, yan natutunan ko growing up eh. Nung bata ako, meron ako mga taong
Meron ako mga taong nilalabelan as mayabang, mga taong hindi ko gusto, naiinis ako. Pero syempre, growing up, di ba paulit-ulit yung cycle na magkakaroon ka ng kaibigan. Doon ko natutunan na yung mga masamang iniisip ko dun sa ibang lalaki nakikita ko, iniisip ko lang pala yun. Kasi nung naging kaibigan ko na sila, okay naman pala sila eh. Ako lang yun. Insecurity ko lang yun na nilagay ko kaagad sila sa category na kalaban. Na wala naman silang ginagawang masama sa akin. Dating lang nila yun eh. Dating pa lang yun eh. So yun yung natutunan ko. Na karamihan ng mga isip batang lalaki, wala pang ginagawa sa kanila yung ibang lalaki. Nasisilihan na sila dun sa dating pa lang. Nasisilihan na yung puwet nila dun pa lang sa presensya. Tapos pag dumating naman sa totoong aggression, wala namang ibubuga. Yung problema dun, walang ibubuga. At yung mga parte na walang patawad, yung mga kwento na hindi mo mapatawad, yung dahil sa mga titigan na ganon, initial impression na nayabangan na angas. Putya, pinatay, binaril, sinaksak. Ako po, kung hindi ka mabibigyan ng hustisya dito sa mundo, pero sa impyerno merong hustisya para sa'yo. Yeah, hindi yun. Kasi tinan mo, sa pag-promote namin yung masculinity, lagi namin sinasabi, mag-workout ka, magbasa ka para tumalino ka. Yun ang ibig namin sabihin. Meron kang lakas bilang lalaki, ngayon choice mo kung saan mo i-apply yan. Ngayon kung hindi mo yun i-apply sa tama, hindi mo yun i-apply sa makabuluhan, mabubulok ka. Pangit ng buhay mo, hindi masaya ang buhay mo, madadamay pa mga kamag-anak at kapamilya mo. Oo, sabang masculinity pa rin to ah. Toong masculine ka, lalaking tinitake yung challenge ng buhay, nag-grow at nagmamature, kasama sa consideration mo yun mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kasi kami sa anti-support na may capability talaga kaming mag-angas at magyabang lang, kaya talaga namin gawin yun. Pero hindi namin ginagawa yun para paramdaman namin sa sarili namin na mataas kami kumpara sa iba, para mang-down ng ibang tao. Hindi. Alam namin yun at naiintindihan namin yun. Kayang-kaya namin i-replicate yung mga galaw na yun dahil yun yung mga senaryo na paulit-ulit na namin nakita growing up. At normal na katangian kasi ng mga lalaki yun na meron talaga silang ganong dating. Pero sinasabi namin, kahit ganon at ganon man, babalik ka pa rin. Ibabalik mo yung sarili mo sa sentro. Ibabalik mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung purpose mo. Walang kwentang purpose sa mundo yon na ang purpose mo dito, makipag-angasan, makipagyabangan, tapos wala ka namang nabubuong maganda para sa nanay mo, sa tatay mo. Di ba? O yung mga taong may utang na loob ka, yung mga taong totoong mahalaga sa'yo. Di na. Wala ka sa lugar. Mali turo sa'yo. Mali ka siguro ng impluwensya na kukuha sa mga kaibigan mo, kung saan man yan, kung sa pinanonood mo. Kasi tinan mo, sabi mag-workout,
Ngayon, kung occupied ka sa pag-workout, yung training ng sports, yun ang mahalaga sa'yo. Dun mo ginagamit yung oras mo. Talagang lalampasan at dadaanan mo lang yung mga katangahan na nakikita mo eh. Mga katangahan na nangyayari. Lalampasan mo lang yun. Mas importante yung training ko ng boxing eh. Mas importante yung workout ko eh. Bakit ko i-stressin yung sarili ko dito sa mga bungbong na to? Tapos maidagdag ko lang din, maidugtong ko dito sa topic na to. So maraming mga bata nagtatanong, paano sila makaka-attract ng babae? Paano sila magugustuhan ng babae? Eto na yun. Eto na yun. Yung pag-practice mo ng tama sa masculinity mo, sa pagpapalupit mo ng sarili mo. 2 birds in 1 stone. Pinapalapit mo yung sarili mo, at dahil lumulupit yung sarili mo, na-attract mo na lang yung babae. Hindi yung bibitawan mo tong lahat ng to. Bibitawan mo yung pag-improve ng maturity mo, bibitawan mo yung sports mo, bibitawan mo yung workout mo, kasi nakakita ka ng babae na nakakagat sa'yo. Cheat code. Ito na cheat code. Pag malupit ka, yan ang kusang lalapit sa'yo. Ako sa pagkakaalap ko, common na nga yung idea na yun. Yan ang lalapit sa'yo. Pero ang problema kasi sa karamihan ng mga batang lalaki, hindi na nila kaya tiisin yung utog nila eh. Hindi na nila kaya kontrolin yung pagtigas ng ethics nila. Kaya ayun, nagmamadali. Bibitawan lahat para lang makakuha ng babae. Iiyutin. Yung iba, masama pag nabuntis pa. Tapos pag yan na yung mga totoong sitwasyon, doon lang nila marirealize na, putya, utog na utog lang pala ako. Wala pala talaga akong purpose sa kanya. Sinabi nga ni Josh on Point sa podcast namin, na kapag ikaw utog na utog ka dun sa babae, kikitain mo na siya, subukan mo na ibate mo muna yan. Ibate mo pagkatapos kang labasan. Tingnan natin kung may purpose ka talaga sa pag-pursue dun sa babae na yan. Ngayon, yung disclaimer dun sa sinabi kong yun, na sinabi ni Josh on Point na yun, hindi ibig sabihin nun ay nagpo-promote kami na maging addict ka sa pagbabatay ah. Hindi. So yun. Masarap pagyamanin ng buhay. Sa ganung paraan mo mapagyayaman yung buhay. Merong natural order. Natural order. Merong naka-assign sa buhay mo na dapat mong gawin, dapat mong punan. So commonly, kung bata ka pa, mag-focus ka talaga sa pagbabasa, pag-workout ulit. Pero applicable pa rin siya sa matatanda eh. Ang problema nga, kung matanda ka, tas never ka naman nag-engage sa mga ganong bagay, yung pagyamanin yung utak mo, palakasin yung physical mo, wala tayong magagawa kahit matanda ka na. Kailangan mo munang punan yun. Ang dami mong hindi naiintindihan. Hindi ka basta-basta makaabante kasi nalampasan mo yung aspeto na yun. Hinahanap yun sa'yo ng muscle mo o ng kamay mo at ng paa mo.
kailangan gawin mo yun. Trivia na gusto kong idagdag dito sa video na to, kasi malamang marami pa rin hindi nakakaalam. First step para masubukan yung mag-invest sa Bitcoin, advocacy ko kasi yung Bitcoin eh. Kasi yan talaga ang pinakabagong importanteng asset ang naimbento ng sangkatauhan. Yun. So merong mga applications na downloadable dyan sa mga cellphone nyo. Regulated to ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung coins.ph, yung Gcrypto sa Gcash, pwede kayang bumili ng Bitcoin doon. Kahit 200 pesos lang, pwede yun. So yun lang ang sinasabi ko, yung initial step para malaman nyo kung kahit andito ka sa Pilipinas, makakapag-invest ka ba sa Bitcoin kung interesado ka na makaranas paano mag-invest, paano maging investor, kahit trader, kung doon ka papunta talaga, subukan nyo yun. Makakabili kayo doon, cash in kayo doon, tapos yung cash pag pumasok na doon sa app na yun, i-convert nyo siya sa Bitcoin. Ayun, meron akong mga tropa dyan na nag-subscribe sa akin, nakikinig, at pinag-uusapan namin yan. Nag-i-schedule kami ng session, pinag-uusapan namin yung Bitcoin na yan para mabuksan yung pagkakaintindi nila sa bagay na yan at maintindihan nila kung paano nila ma-apply sa buhay nila. Yun, coins.ph saka Gcrypto ng Gcash. Hindi mo kailangan maglagay ng malaking pera. Hindi. 7:20 AM na. Naka-threshold running pace na ako ngayon for the past 3 minutes. 5 minutes pa. Yan. Panoorin nyo paano ako mahirapan. Mahirap na. Medyo mahapdi na sa baga. Sinasabi ko lang sa sarili ko, de, laban. Yun lang. Laban mode. Game mode. Hindi mo sasabihin sa sarili mo yun. Mahirapan ka talaga gawin to kung wala sa mindset mo. Laban. Feeling ko tagal na pero last 3 minutes pa. Promise, masarap kasi ito sa pakiramdam pagkatapos. Ito yung mga pakiramdam na ginagastosan ng milyon na mga mayayaman. So pag ginawa at pinasok mo to, para ka na rin bumili ng gamit na pang mayaman. Para ka na bumili ng experience na pang mayaman. Okay. Tapos na. So natapos na yung mga takbuhan, mga ano yun, siguro more or less 50 minutes ang inaabot jogging na may konting threshold run. Meron ako dito spirulina na may blue lemonade powder. Ito masarap gawin pagkatapos mong tumakbo. The best. Woohoo!